Yo, what's up? This is JD Pex. Welcome sa ating another series ng ating episode ngayon dito sa ating video. At dito sa ating video ay pag-uusapan naman natin yung tungkol sa upon release at sa press on natin para naman sa mga guitar players, especially sa mga users ng multi-effects dyan. Ito, bibigyan ko na kayo ng kalinawan pagdating sa ating upon release. Bakit ganon? May latency, may delay kapag nagsiswitch ako ng preset. Bakit ganon? Bakit ganyan? Okay, so basically, kapag sinabi mo kasing upon release, ibig sabihin yan para sa akin, once na binitawan mo ang isang foot switch, doon pa lang siya mag-activate. Okay? Doon pa lang siya gagalaw. So for example, dito sa ating black box natin, kapag binitawan ko yan, kapag naramdaman na ni black box yung kalabit ng pagbitaw ko dito, doon pa lang siya gagalaw or lilipat. O diba? Ganun siya. Next naman dito sa MK20. O yan. Dito rin sa ating tank G. 'Di ba? Kapag binibitawan ko siya, doon pa lang siya gagalaw. Okay? Ang tawag po dito upon release. So expect nyo dito na talagang may latency or delay. Depende na lang kung ilan yung milliseconds na nangyayari dito sa pagsiswitch natin or pag-activate ng isang upon release na multi-effects natin. Another example natin dito is we have the MK300. So kapag binibitawan ko to, doon pa lang siya gagalaw. O 'di ba? Dito rin sa ating kabila. 'Di ba? Dito rin sa Control A. O 'di ba? Tingnan niyo yung delay at saka reverb natin. Kapag binibitawan ko, doon pa lang siya mag-activate yung stomp mode natin dito. O 'di ba? Ganun din sa tuner natin. Ito click na to pero upon release pa din siya. O 'di ba? So ito, most of the M-Wave pedals natin ay upon release po siya and wala din siyang trails. Okay, so okay, ulitin ko, yung mga most of the M-Wave pedals ay upon release din siya. Okay, pero depende rin kung anong multi-effects pedal na meron kayo dyan. Pero hindi lang naman kasi M-Wave pedals yung upon release kundi meron ding ibang mga multi-effects na upon release din, hindi lang si M-Wave. Ngayon, let's go with press on naman. Ngayon, pag-usapan naman natin ang press on natin. Kapag sinabi nating press on, opposite naman ito ng upon release. 'Di ba kanina kapag upon release, gagana lang siya kapag binitawan mo na ang isang foot switch. Pero ito, baliktad naman. Kahit na hindi mo bitawan, gagana pa rin yan. Okay, so for example, nasa 41 tayo, I'm using the Mower G100 multi-effects. Ayan, kapag press ko to, doon na siya lilipat. Hindi ko na yung bibitawan. Okay? Kahit na hindi ko yung bitawan, ay lilipat siya or gagana siya. 'Di ba? Ganito siya, 'di ba? Oh, tignan nyo. Kahit hindi ko bitawan, lilipat pa rin siya. Ganyan yung tinatawag natin na press on. Ngayon, dito naman sa press on natin, may dalawang klaseng press on na nangyayari dito. May isang press on na may cut pa din siya sa sounds natin. Okay, so example natin dito, yung Mower G100 natin. Ito, press on na to kahit hindi mo bitawan yan, lilipat yan. Okay, ayan siya, 'di ba? May press on na yan, pero yun nga, pagdating sa sounds, may cut po yan. Okay, so for example, we have the worship ambient. Ganito yung sounds niya. O, diba? Kung papakinggan ninyo, press on na siya pero may cut pa din. So yun yung isa sa mga press on na nangyayari sa multi-effects natin. Ngayon, dago naman tayo sa pangalawang press on natin. Dito naman tayo sa ating pangalawang press on. So itong Zoom G1 X4 natin, press on din to. Pero ito wala nang cut dito na nangyayari sa sounds natin. So for example, we have the clean tone. Okay, so pakita ko muna dito yung press on natin para yun, mapakita din natin na talagang press on itong Zoom G1 X4 natin. So ito, kahit hindi ko bitawan, lumilipat siya. Ayan, pansinin nyo O, di ba? Kahit hindi ko bitawan, lumilipat yan. So meaning press on ang ating Zoom G1 X4 natin. Ngayon, let's go with sound test naman tayo. So pansinin nyo maigi yung sounds natin kung may latency, kung may minimal ba yung delay niya. So ito, kung may cut ba siya. So tara, check natin. So pansin ko dito, wala siyang cut, tuloy-tuloy yung ano natin, sounds natin. Kumbaga, continuous yung nangyayari sa preset natin. Kung ano yung play mo sa gitara mo, yun din yung mangyayari sa susunod na preset. For example, magpi-play ako ng G chords dito, G major.
O, di ba? Napaka-solid ng Zoom Jonix 4. Halos walang latency na mapapansin dyan. So, that's why I very love and I very like itong Zoom Jonix 4 natin talaga. So, ito. So, sana naliwanagan na kayo dito sa ating episode natin pagdating sa ating latency, sa delay, when it comes to upon release, when it comes to press on. Sana naliwanagan na kayo doon. Okay, so hanggang dito na yung video natin. Sana natulungan ko kayo sa problem ninyo, sa concern ninyo regarding to that kind of issue or problem natin. And kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na episodes natin. And this GD Pex, and keep rock on. Let's go!